Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko ng content tips, advice sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pagpili sa aking mga alagang sisiw kung alin ang maging babae, alin ang magiging lalaki. Ito siya, dito ako nagkakamali. Naisama ko siya sa mga babae, sa tingin ko kasi magiging babae, pero nagiging lalaki. Nag-isa lang ito siya. Dito pa ko nagkamali, first time ko itong pagkakamali na nahinalaan ko siyang maging babae pero naging lalaki pa. Pero yung mga pinipili ko talaga na sabi ko lahat yan magiging lalaki, wala talagang kahit isang babae. Hindi ako nagkakamali noon. Dito lang ko nagkakamali sa akala ko babae, naging lalaki pa, pero nag-isa lang ito siya. Ang ginagawa ko kasi dito sa aking mga alagang sisiw, ang proseso ko, pinipili ko na ang magiging lalaki. Kung makilala ko na, ibinukod ko na ang mga lalaki, hiniwalay ko na ang mga babae ng pinaglagyan ko. Kasi sa totoo lang, ang mga babae dito, karamihan sa mga babae yan ang simulang mga igbalahibo, kinakalbo ang mga lalaki, kahit kapwa babae, mga buntot. Kaya ang mga lalaki naman matuto na rin na kumakaig balahibo. Ngayon kung nasasaktan na din, nabubunot ng mga balahibo nila, doon na magsimula nga mag-away-away na ang mga lalaki. Kaya ang ginagawa ko sa proseso ko, binukod ko ang mga babae. Kasi kung minsan din ang mga babae, alam nyo ba, mapag-agawan pagkain kung marami ang mga babae. Kasalanan natin sa mga lalaki. Minsan ang ibang lalaki, nababansot na ang mga babae, bilis magsiglakihan, mataba ang mga lalaki. Yung iba, payat na nababansot dahil napag-agawan na sa pagkain sa mga babae. Pinaka-importante talaga, ibukod natin ang mga lalaki kaysa babae. Di bali sa mga malaking farm kasi malawak, maluang ang pinaglagyan nila, pwedeng pagsama-samahin nila ang babae lalaki lang, sa kanan nila paghiwalayin yan kapag i-harvest na nila, istag na. Yan ang proseso naman doon. Dito sa atin na kapwa backyard breeders lang tayo, hindi malawak ang pinaglagyan natin, dapat ibukod talaga natin ang pinaglagyan natin sa lalaki kaysa babae. Parang iwas din na makakalbo ang mga lalaki. Kasi ang mga babae yan ang unang mahilig talagang nangangain sa balahibo. Yan ang totoo, napapansin ko yan sa aking mga alaga. Mapapansin din niyo yan kung mag-alaga kayo ng mga sisiyo, kung marami ang mga sisiyo nyo. Mapapansin nyo kung pagmasdan nyo lagi kung alin ang nagsimulang mga kangaing balahibo. Kasi bihira lang sa obserbasyon ko ang lalaki ang magsimulang mga ngaing balahibo, ang babae ang magsimula. Karamihang napansin ko sa aking mga alagang mga sisiyo. Kaya binukod ko kaagad ang mga babae na kaysa lalaki. Kasi pag nasaktan ang lalaki, kasi kung linyadang matapang, nabubunot ang mga balahibo nila, mag-away-away talaga yun. Mapirhisyo na tayo, mamroblema na tayo kasi maliliit pa lang, ganito pa lang kalaki, mag-away-away na, hindi na natin pwedeng pagsama-samahin. Kaya ang iwasan natin na hindi sila magrambulan ng maaga pa, na maliliit pa lang sila. Yan ang maibigay kong tips sa inyong mabaguhan pa lang. Kasi itong mga content ko, bago ko to ginawa ang content video, ni-upload dito sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasabong TV, naobserbahan ko na, pinagdaanan ko na, ginagawa ko mismo. Kasi ang aking mga alagang sisiw, binukod ko ang mga lalaki, binukod ko ang mga babae. Magkaiba ang pinaglagyan ko niyan. Ang mga babae, pinagsama-sama ko yan silang parehas mga babae. Pero ang pagbigay ko ng pagkain, parehas lang din. Hindi ko itinipid din ang binigay kong pagkain sa mga babae. Lalo na sa mga lalaki. Dahil doon tayo bumabawi sa mga lalaki. Kailangan ang mga lalaki talaga nga wala dapat mababansot. Pantay-pantay silang mabilis masiglakihan, malusog ang pangatawan. Yan ang proseso ko sa pag-alaga ko sa aking mga sisiw. Kasi kung maglaki kasi bansutin ang ating mga alagang mga sisiw, lalo na kung lalaki, matagal nating mababawi ang ating ipinuhunan na binibili natin dito ng pagkain, feeds o vitamins. Kasi ito sila nabubuhay sa pira. Binibili natin lahat ang pangailangan nila, gamot, vitamins, pagkain. Hindi ito hinihingi lang natin sa tindahan, ang pinapakain natin sa kanila parang masiglakihan, mabilis silang lumalaki.
binibili natin yan, pira-pira yan. Kaya ang pinaka-importante dito na hindi sila nababansot, mabilis masiglakihan, parang mabilis lang din maibalik ang ating ginagastos sa kanila kung makapagbinta na tayo. Yan ang totoo. Mayroon na tayong pangbili uli ng sako-sako na feeds para sa pagkain sa iba namang mga alaga natin na mga manok. Iyan ang proseso ko, kasi hindi pwede dito na alagang-alaga lang tayo, palahing-palahi tayo, tapos wala naman tayong pinagkukunan kung saan tayo kumukuha ng pambiling feeds, pagkain sa kanilang vitamins. Kaya ang ginagawa ko mismo sa akin, nagbibinta ako para mayroon akong pangdagdag na pambili sa pangailangan sa aking mga alagang mga sisiw. Yan ang pinaka-importante dito sa pagmamanok. Hindi pwede dito magmamanok lang tayo nga padaming-padami lang tayo, pero mga bansuti naman maganda dito, magmamanok man lang tayo. Kailangan, pinaka-importante, mabilis masiglakihan, hindi nababansot, parang mababawi natin kaagad ang ating ipinhunan sa kanila. Kasi dito namuhunan tayo sa pag-alaga ng manok. Kung makapag-out, makapabinta na tayo, doon na tayo makaluang-luang, makaminus na tayo. Kasi mayroon naman tayo nga, dadagdagan na lang natin ang pinagbintahan natin, dagdagan na lang natin, parang marami ang mabili natin ng mga feeds o pagkain sa kanila. Pero kung marami ang nai-out na ibinta natin, sobrang-sobra na rin yan sa bibilhin nating pagkain sa kanila. Kapag makapagbinta ka ng medyo maganda, marami-rami, pag may namimili na maramihan, yun, bawing-bawi tayo doon sa ginagastos natin, tutubo, kikita pa tayo kahit konti man lang. Yan lang, bukas uli naman ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Sa pag-alaga ng mga sisiyo, pinaka-importante dito, ulitin ko, kung maliit lang ang ating area, lugar, ibukod natin dapat ang lalaki kaysa mga babae. Yan lang, bye.